Tapos yung sa baba, farm niya. Ngayon, inatag po niya yung army kasi sabi ko, huwag mo papaalisin. Ayun, hindi namin yun. Siguro din sa kami. Oo, kaya maganda yun eh. Kaya ngayon sabi ko yung tama yung collaboration, tapos commitment ng bawat buwan. Itatapon po natin yan sa mga island. Lalo ngayong summer, di ba? Meron na, makakatipid na tayo. At the same time, we can create employment also. Kasi i-require sa lahat ng mga resorts, they have to have a lifesaver. Or else they will not be recognized or i-renew yung kanilang lisensya. Kasi dapat po yun eh. May mga namatay na kasi, even in Belaroca, may namatay na 10 years old yan dati. They use blackout lang yan. Kasi kung hindi masisira po yung Belaroca, and they spend millions of pesos. You see, just blackout, Nalunod po yun eh, sa pool. Opo. Siyempre, Belaroca they are not ordinary people. Parang ang Manpulo is spending hundreds of millions. Kasi ayun po yung inaano natin. Sana, ngayon pa lang, inaayos na po natin, kinakrap up natin. Kasi ang Manpulo po, ang Belaroca, those are point of interest already. They are higher than the 7-star hotels. Point of interest, yan po yun. At saka yung Malisin, those are the resorts na exclusive. You cannot enter without being a member also. You can enter, pero you borrow the membership of your friend. Opo. Kasi ang mahal eh. 8 million po pagkuhan yung elite group. 6 million yung ordinary na membership. At ang makakukuha mo lang perks, makaka-stay ka lang ng 5 days or 3 days a year. Kaya hindi ganun yung wala nang magawa mo sa pera. Walang magawa po sa pera, yan. Doon sila nagme-member. Kaya yun, ito sa atin, pag nabuksan ulit yan, that is considered point of interest sa tourism. Kasi we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-star hotel, And the last one is the point of interest. Yung point of interest, ayan yung mga Belaroca, Balisin, yung Manpulo, yung Dos Palmas, sila na yung mga yung Two Seasons ng Coron, yan. Yan yung mga kaya tayo, darating din tayo sa puntong gano'n. As early as now, dapat ayusin na natin yung peace and order natin. We have to fortify yung ayun pa lang. entries and exit points dito sa area natin. Maganda yun kasi doon makikita yung yung puwersa ng Marinduque na lahat involved. Hindi lang police lang. Walang collaboration sa LGU, walang collaboration sa sa provincial government, and sa simbahan. Maganda yung makikita. Ayun lang naman ang gusto nila ipa-emphasize din sa atin eh. Napansin ko kagaya sa amin yung PGS namin sa DOH. Dati dinadaya namin yan, totoo yan ang minimum ko. Gusto namin mabango sa region. But mayroon silang inspector, nag-i-inspect din sila, tinitingnan nila. Kung validation, mali naman. Tapos ang ganda-ganda ng report mo kasi mayabang ka. Ay, hindi ka rin bibigyan ng budget. Kasi nga, wala ka ng pangangailangan dahil maganda na yung area mo eh. Yun po. Kasi tinitingnan nila yung actual eh. Kasi ang PGS naman hindi lang sa police eh. Meron din DOH. May ahado. Yung progressive governance system natin. Mabalik ako sa dito mo isipin kay Father na kay Bishop dito. At saka yung bahay isipin mo. Diyan natin ilagay yun. Sa Quasar, collaborative na yung PGS. Tapos si IT. Kaya yung recovery well bahay. Diyan. Yung unanimous. Anonymous. Parang lang Grant Anonymous. Alcohol yung sinasabi ko sa wellness program na ginawa nila sa Sulendery. So, tsaka involve natin ang dapat ay sa sa youth sector. Opo, yun sa youth. Kailangan natin sila. Ayun, ano yung contribution ng youth sector din para may strengthen natin yung commitment natin pati. Yung kung surrender sa barangay ko, pinapalaro ko na po. Sports development. Sports development.
Ayun, may sports development kami ginagawa ngayon, Pilipinas sa provincial government. And we're spending millions of pesos para sa youth sector. Number 4. Yan, number 4. Tamang pasok na pasok dyan. Lalagyan mo na Drug prevention, education. para may iwas natin sa drugs. Sa akin, active advocacy sana ng mga youth level, yung mga SK. Kaming kabataan, laban sa droga. Tapos, dapat constant yun. Tapos activities for them, mababudget ako sila. Nagawa ko pa yan, sir, ng parang ano, kung ano yung mga activities. Ano may activities ang MS series? Ito lang, this coming March. Yun, yung sa MSC kasi yung na-mention, they are providing, hindi ba sila, Doc, yung mga... Kasi ako sasagot ng GF Sila naman yung trainings. Yes. So, maganda yun, maganda. Kasi yun nga, collaborative sa inyo. Tsaka dapat specific, ipakita natin. Ano? Specific. Yun yung talagang contribution ng youth sector. Sabi nga natin, youth, your destiny is to run the future because you own the future. It's not us. Nakalista ko na eh. Bata ko po. Thank you so much. Actually, sir, ito parang ano na lang, last bago So, sinama ko na yan. Yung sinasabi nung bago. Malinis, magalang. Okay ba yan, sir? Ang marinig ko yun ay malinis. Hindi lang sa personal, hindi lang sa ano, in and out. Diba? Yung pagkatao, hindi lang malinis sa panlabas, pati yung panloob mo malinis. Magalang ka. Kasi, di ba, we're selling, promoting tourism dito, kailangan, di ba, yan, nandiyan din ang modest, approachable, lang yun. Ganda lang kung ano yun sa bakit. Pinablur ko lang, sir. Maaasahan. Kailan yan? Anong event yan? Ano, sorry? Sir, Monday flag racing ito, nung nag-report yung mga bago namin dinala sa inyo. That was just a drinking song. So, hindi ko talaga maapan. Nag-uusap lang kami ni PD dati, Bulanday. Sabi ni Jody sa kaya makakayari ako kung bigyan tayo na. So, that's it. Yan na. So, happy. Cake dito. Sir, sige, puntuhan natin. Oo, kasi that will be Act 1. Actually, kung may mga activities kayo sa police, this coming, Holy Week, total na dito rin lang kayo. We can utilize my place dito sa, yan, yung tapat ng Kapitolyo. Nililinis ko ngayon yun Yung dating restaurant? Oo, yung dating restaurant, pwede natin gamitin yun, sa PAC. O sa kapulisan, pag nagkakaroon kayo ng yung pala yun. Nabilis siya sa kasawang ng Diyos, pinagtyaga. Pinag-ipunan ko kasi ayaw pagbili talaga ng may-ari. So happen lang na bumili siya ng resort dito sa Tanawan sa Batangas. Napa-renovate mo ba yan? Opo. Napa-renovate mo na? Wala pa po, naayos ko muna yung papers. So, inasal, gusto mo, palalagyan mo yun. Pwede. Record to yun. Pwede. Siya po 7-Eleven mo lagi. Hindi ko siya pinilipin yan. Pang mag-inasal ko yan. Pwede rin po yung 7-Eleven yung gilid. Kasi may space pa yun. Ang problema pa rin doon kay tulog na pagkalasutso. Isa, ang maganda kasi dito sa atin, ngayon mabubuksan na po siya. Kasi talagang, ayun lang, hindi kami nakasundo ni Governor dati. Kasi gusto niya ito naka-block. Sabi ko hindi, we have to open. Kaya yun, doon kami nagkuhan doon sa airport. Ngayon mabubuksan na. By April 1, kaya na tayong airport. So, Monday, Wednesday, Saturday. May airline na. Opo. Actually, meron na silang tinatayo rito na signage dito sa Meron na office, di ba? Dito sa Buwak. Yan. Kaya, meron po. Baka hindi kayo, baka magtaka kayo kung magkano ang bayad. Ang mura na. Ha? Ang mura. Ang mura talaga. With the help of Congressman. Kaya sa akin naman,
maganda at si Congressman ay masigasig. Lalo na kung maging Speaker of the House siya, no? Which is very lucky for us na Marinduqueño na magkaroon ng Speaker of the House. Kasi bubuksan po yan ng April 1 with the amount of 1,780. Ayun ang sabi nila. Yun ang nakalagay sa matrix. 1,780, that's cheap already. Dati yung SSR ko ay 3,800, 3,500, ganyan, di ba? Single. Ayun ay, with back and forth, wala pang 5,000. Total, nagmahal na rin lang pong barko. Ito na. So, at saka yung barko, darating din po yung isa, Pascal. Alam mo Sa bayo, mayabot o? ang sabi po nila dito, sir, sa kawit daw, kaya meron silang ginagawang breakwater dyan na 300 million worth. Ano? Kasi may special ano yan eh, yung rampa, yung Pascal. I already talked to them several times. Kasi parang twin yata yun eh. Opo. Ayan po, it can accommodate 40 trucks and thousands of people. Meron din pong elevator siya eh. Yung sinasakyan natin, may siya. Parang cruise ship po yun. May elevator. Parang elevator po, Di ba 2 floors lang siya? Pang PW. 2 floors lang. Opo. May elevator. Pang PWD, parang hindi na-yakit yung kuwan. Okay. Ang ganda. At saka super linis po. Super linis. At 1 hour and 20 to 30 minutes lang ang Lucena, Manila. So marami na tayong naka-angkla. Sa Manila ha? Ay, Lucena pala. Manila, Marinduque. Manila, Marinduque. Yan. Kala ko ba Manila? Gusto nga nila po eh, diretso sa ano pa eh. Sana, ako nga kung wala masusunod ano. Gusto ko dito po sa sa Batangas na tayo para start to agad. Ang ganda. Yung dati natin sa San Juan, ayun sana. Ay, hindi ko na matuloy yun, sir. Hindi kasi dati ganun na eh, sa amin. Meron na dati yun eh. Tapos napalitan na lang. Oh. Parang nabasa ko na kumuha ko kahapon sa Batangas po nung sa Pascrap eh. Parang nakalagay na yung Marinduque eh. Pascal. Kasi kay Pastrana yun eh, kay Christopher Pastrana. Pastrana at saka Gardiola. Gardiola. Ano sir yung babae? Na Facebook pa nga ako dyan. Kayo, hindi po ba nandito? Ganyan kami ni Gardiola yung babae. Ang bait, simple-simple lang. Kasi we cannot control. Ang akala lang kasi nila, when you talk to the owners, ay siyempre kung ano yung gusto ng owner, kung ano yung date, saan yung area, ay masusunod. It's not us. Kami yung humihingi lang ng favor. Nangako sila na buyabot before. Pero I talked to Kaalpon na if they can provide a pass cut for buyabot for the meantime this coming Holy Week to decongest Balanacan. And ang hinihiling ko sa 2 big vessels na yan na parang booking ang style. Noong una ayaw nila. Pero ngayon sabi ko I insist. Wala na akong pakialam kahit na kayo magalit sa akin. Kasi hindi tayo nagkakaroon ng magandang disiplina. Hihirapan ng mga tao. Opo, kasi sa Batangas at saka sa Talapan, never ako na-stranded dyan. Kasi orderly yung kanilang manner ng booking. They can do that in airlines. Can you also do that in vessels? Bakit hindi? Oo, kasi gustong-gusto kasi ng mga taga dyan sa totoo lang, overload para kumita. Kasi ang importante kasi dyan, sabi ko nga, everybody has cellphone. You can book, Just give us the hotline. O ngayon, Montenegro, gusto ko 5 o'clock ng Sabado. Hindi ko pwede pumunta doon ng 2 o'clock lang. Dapat 1 hour before or 30 minutes before. Kung hindi ka nagpunta, ibibigay na yung slot. O ikaw naman na may-ari ng Montenegro or Star Wars, o sabi mo, book na po ng yung 3 o'clock o 5 o'clock. Meron po kami yung ganitong pasahero sa ganitong oras. O di, organize mo. So, wala overloaded. Kasi sayang kung minsan Friday pa lang nakapila na dyan sa imbes na nag-i-enjoy pa ng 2 days, nandiyan na doon sa Balanacan, nakahaba-haba ng pila. Ay, gustong pumunta dito. Oo, ayaw. Sumusurrender na sila. Ayaw po, kasi wala silang kasiguraduhan na makakapasok ng Lunes. Yun po yung kaya di ba, yung suggestion po na, sabi nila ngayon lang, Holy Week, and then we have to start now for us to see, yung magiging resulta ng Bishop. Nakasalamat yung pinadala mo kay Father Ian. At yun din po, respect po namin. Kasi we will make it sa Holy Week, we'll make it 2 weeks. Week before and week during, Yung week na ibigay natin sa simbahan yung Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Ulit siya. Tulong sa business sector yan. Opo. Tapos yung week before, i-ano natin sa mga local. Opo, may team po tayo, Tita Rita. Kaya nga yun, pinakumpisahan ko na. Kaya lang magbe-birthday si Mayor ng 22, invited ka. Off the record. Sa 23. Sa 23 po ay gagamitin nila yun. Bukas. Ay, bukas ka pala na yun. Sorry. Tapos gusto ko na participation ng lahat doon sa Holy Week. Make it simple and doable lang. Hindi naman kailangan ng bongga sir. At sad lang ako kasi ang Chamber of Commerce ay yes, calling sila hindi ko maintindihan, sabi ng DTI. But I talk to Mita. Kasi si Mita naman ang presidente, di ba? So dapat meron tayong due respect naman and full blanket authority to the present chairman. Kaya tinatanong ko sila kasi siguro ang chamber, kasi I was once the chairman, baka yung mga hindi namin pagkakaunawaan ng provincial government before na may mga backlog pa ng payments, sabi ko sa kanila, hindi kami makikialam doon. Kung ano yung nangyari na transcribe previously, bahala na yun, tapos na. Yung bago na ngayon. And ewan ko, parang willing naman na si Mita ata ulit na makipag-usap. Opo. Wala mo kasi uling meeting na after. Kasi nasa Cebu sila when I talk to her. Narin siya kahapon. Kasama ko. Maganda Bishop kasi kung Chamber of Commerce para organize. Pangalawa, may team po tayo. Ang sa akin, exhibitors talaga yun doon sa baba. Sa mga, yung may mga yellow bell. And then yung may mga kalde-kaldero, ay doon na lang sa kabila. Hindi naman tiyanggihan yan Kasi ang mangyayari kasi selective kasi sila Kung ginagawa nilang fair yung laban, mas maganda. Gawin na lang kayang yung pabunutan para walang hinanakitan. Ang nangyayari kasi, alakasin talaga. Totoo po yun noon. Comparison. At saka the best way, ang priority namin, sinabi ko na po kay Engineer Josue, yung local, yung mga cottage industries natin, ayun ang kailangan nating i-present. Secondary na lang yung mga business kasi hindi naman business ang habol natin dito Ang importante yung mga local delicacies natin, promotion ng province. Yun po. Tapos yung mga gusto rin magnegosyo, maluwang naman po yung grandstand. They can accommodate there. Opo. Para maganda. Mapayag po kayo, hindi mas maganda kasi talagang ang habol ng ibang tao ay wala naman talaga silang lugar. Opo. At saka i-activate nga namin yung yung Marinduque United Farmers and Traders do sa Bagsakan. And that is incorporated with Agria, and all the kasi alam po ninyo yung agri-tourism natin ay nakakuha tayo ng 3 identified na dito na private sector ng national. Kaya maganda po. At ang daming perks na binibigay Kaya lang handcuff lang ako nung nakaraan. Kaya nga, ngayon bilang governor, sabi ko dito sa Marinduque United Farmers and Traders, yung mga lingap ang kabuhayan na binibigay ni Governor before, we might as well grab some, Kung 2 milyon, 3 milyon to start with. Kasi ang habol po namin dyan, lahat, to encourage namin yung mga farmers for continuity ng food supply ng Marinduque. Ayun yung number 1 na goal naman ng agriculture. Ngayon, organic naman yung mga private sector din. So maganda yung hand in hand, let's be complement. May binigay po mga multi-cab. Ang plano kasi namin dyan dati, pag naglagay na ng ganyan, ay kami na yung magdi-deliver sa mga restaurant, sa hotel, opo, yung mga ani ng mga farmers, so ibabagsak nila sa amin. Kukuha na. Opo, ang akala ni Mayor, competitive kami ng merkado niya. No, sabi ko, iba yung retail, iba yung wholesale. Opo. Kaya ang akala nila kasi that will be a competitor of market ng buwak. Hindi. And may market day lang kami kung kailan lang kami mag-o-open. Or magna-night market kami. Depende. Kasi pinoprogram namin yung mga plants at saka yung yield ng bawat farmers. Opo. Para hindi tayo nagsasakat dito. Bukod po doon sa mga gulay natin sa agriculture, dapat din siguro pagtunan natin pansin ng ating isda, yung mga seafoods at saka yung ating mga poultry. Ang ating mga livestock dito ay napakamamahal ng mga baboy,
ng mga baka. Minsan wala nang mabili, kukuha pa tayo sa kabila, sa Mindoro. or Sabi, libre. ano po? Sabi, libre. Mahal ba kayo? Kaya talagang pagdating dito, halimbawa yung isda dadalhin sa Lucena. Pagtapos babalik dito sa atin, yung bilasan ng isda naman ang dala. Yun ang ibebenta dito sa ating public Kasi market. ang style po dyan ay cartel, Tita Rita. Ang ginagawa po kasi nila, hindi sufficient, sobra-sobra yung supply natin dito. And then, hindi naman natin kaya na nating bayaran po kanila. So, ang sabi sa amin ng mga big fishermen, kasi we have 3 sa Buwak, we have 4 commercial sa District 2. Ang sabi nila, hindi na utang ang crudo at saka yung pagkain ng mga trabahador. So we might as well give it sa concessionaire, yung takumbro. And then ang nangyayari sa atin, yung naiiwan dito, medyo mahal kasi ang nangyayari, kulang na nabibili agad. So ang ginagawa ng mga natin vendor, pupunta ng Lucena, kukunin ulit yung binili doon, bibilihin, ititinda ulit dito. So patong-patong. Ayun ang problema natin. Pero kung boom na yung tourism natin dito, Tataas ang need. ibig sabihin, meron ng demand. Ano? So, yung supply, marami, makukuha na natin yung supply. So, mareregulate na natin yung prices. Hindi na siya itatapon doon sa takumbro. Kasi honestly, pag ikaw ay big fisherman o commercial, you can lend millions of pesos sa takumbro without any principal at all. Wala kang kailangan ilabas. Ano? Ganon sila katindi. Kaya yung kuan, committed naman sila. Yun po ang problema. Kahit wala kang kuan, pangalan lang at saka kilala kang big fisherman or commercial, they will lend even 4 million. 5 million, they can. Opo. Ganon po sila. Kaya sila, anytime, binabagsak nilang ganon. No? Cartel ang nangyayari. Parang yung bawang dati. Ganun po yung Kailangan magkaroon tayo ng ng magpapan sa atin para si Bishop siguro pwedeng Papanding na naman kayo. Hindi mo yan. para hindi na dalhin sa Lucena. Hindi po, siguro with the advent ng natin, paikinin natin yung tourism. Kaya pag maganda na po yan, dire-diretso na. Pero kung may i-implement pa kayong booking mo yan, yung early booking. Ako, pinapa-implement ko na po. Kaya nga sinasabi ko kay Ma'am Sonia, mag-create na tayo ng mga yung mga post sa mga yung mga public places na matao. And then lahat po ng lahat ng tricycle driver and jeepney driver, they are obliged. Medyo lakihan lang yung number ng yung hotline numbers ng PNP for complaints. Pag may ganun po, medyo takot ang driver kasi napag-usapan na namin na nag-i-exceed sila sa taripa, no? Pwede kayong sa ganyan. Ang problema natin yan, yung mga tricycle drivers, overpricing talaga Ayun po, at saka sa hotel. Pero sasabihin din natin sa kanila na syempre iba rin yung rate ng gabi. Hindi po, yung gabi na tricycle. Kasi naman napupuyat pero hindi naman ganun kamahal. Kahit na hindi gabi. Ay kaya nga po pwede nating silang reprimand through yung kaya maglalagay tayo ng resolution. Opo. Pero ako, na in case na nag-increase sila ng sobra-sobra sa taripa, they can be reprimanded by policeman. Mandatory. Doon pa lang sa pier, lalagyan na natin ng malalaking hotline. Opo, yung mga hotline ng PNP for complaints. Yun, maganda po yan. Para, kaya lang madadagdagan lang ang trabaho ng kwan. Pero meron pa kami punta ng tao para dyan sa topical operations. Kahit text lang everybody has cellphone naman, they can book anytime. Anong Bishop? It's a matter of discipline lang ang sabi ko Kasi gustong-gusto ko ng vessel yan, yung overload, para... Kasi na-experience ko na beses na ako nakatayo sa barko, 3 oras at kalahati. Unfair. Tapos nagsisiksikan, na pwede naman. Pero sa akin, I never experienced that in Batangas, even in Calapan. Bakit naman pinapayagan sila ng mga coast guards? Kaya nga po this time, hindi na pwede, tita. At ang line natin ay doon na sa gasoline station, mas malapit na. Pag hindi ka aalis, hindi ka pwedeng pumasok ng pier.
Oh, kasi may booking parking lot eh. na ba doon sa may Po? National Station? May parking lot ba? Meron po yung sa side. Hindi mag-club sa pier. At saka kay Adiling, pabubuksan na namin. Huwag muna siyang aliyin. Kasi yung kay Father Ukol yan, Bishop, eh masakit na yung ulo namin. Ilang beses na ako na PCC dyan eh. Presidential Complaint Commission. Eh, gusto nila i-address ko yan. Eh, nag-usap-usap na kami, back to zero. Kasi ang titigasin ng ulo ng taga-Balanakan, eh, totoo namang squatter lahat yun nandun eh. Dahil part ng salvage zone yun eh. Yung 4157 lot number. Yung cadastral. Eh, lahat sila, covered sila ng salvage zone, ano? 30 meters, ano? Pati nga yung police station doon eh. 50% of police station is covered by DPWH sa daan. 50% is covered by salvage zone. Kaya kayo totally mabagbanis kayo doon. Kaya nga sinasabi ko, we have to get the whole picture or whole plan, master plan ng PPA. Saan ba ang sabo hanggang saan? And then we will ask the accommodation for police, the maritime, para maging modest naman yung buhay ninyo doon. Hindi yung parang squatter. Ang balita ko, iakyat daw kayo sa parola. Paano ba yan? Di ba? Dapat doon, malapit. Wala na yung pag... Kasi paano yung response ng quick response? Kaya nga, dapat makuha na namin. Kasi alam po ninyo, ang Balanacan is the show window and gateway of Marinduque. Kaya nga nung nagpunta ako dito sa Buwan, dito sa may tabi nung yung Rose and Grace ba yan na kainan sa taan na yan? Sa Tomas, yung tapat noon, tignan mo yung may mga kuwan sila, land bank, yung Starbucks, yung kainan. Ayun ang gusto kong ilagay doon sa Balanacan, yung tsura. Sinabi ko yan kay Mayan Reyes, sana ganun ang itsura ng Balanacan. For us naman na matuwa, hindi yung kailan alis doon lang ako pupunta. Alimbawa tayo, business, we want to close the business transaction. Let's go Balanacan, doon natin sarado. Magkapi-kapi tayo, doon tayo mag-meeting. 1 hour or 2 hours before, nandun ka na, pakuya-kuya-kuya ka. Di ba, Bishop, ganda no? Kasi alam ko taas ang rate ng lupa natin eh. Sabi nung kapatid ko sa BIR eh. Mataas po. Sobrang taas. Sobrang taas, mataas sa Divisoria. Mataas talaga. Kaya ngayon pa lang habang ayusin na natin. Totoo yan, tataas. Tataas, Tita Rita, sinabi sa akin, 300%. Ang laki. Ayun nga sa bayan, 60,000 per square feet. Parang New Manila na rin ha. Dahil ba tayo Divisoria? Isla kasi tayo. Kaya ngayon pa lang, sabi ko nga, kasi dumadami po ang tao, hindi man dumadami yung lupa. Mabawasan ko. Nababawasan na. Kaya ayusin po natin. Saan mo naman tayo patay na ng investment? Hindi pa naman natin ang bayan. Ano kaya pagpali ng investment sa bayan? Hindi pa man yan. Yung talagang post out. Malapit na. Ayun naman eh. Malapit na ilalagay mo sa tabi. Kaya nga po nagkasal na ako. Daming hugot, Tita Rita. Sabi niya daw, Parang birthday naman bukas. Ay, siguro na siya pinagdasal.